Balete Tree ng Siquijor. May nakatira sa loob. Huwag kang lilingon. Real horror story. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katatakutan dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Sa gitna ng isang isla na kilala sa kulam, orasyon, at mga lihim na hindi maipaliwanag, may isang puno na hindi lang basta puno, kundi isang tahanan ng kung anumang nilalang na hindi dapat ginagalaw. Ito ang kwento ng Balete Tree ng Siquijor. Sa isla ng Siquijor, matatagpuan ang isang napakalaking balete tree. Sinasabing mahigit 400 years old. Hindi ito ordinaryong puno. Dahil sa ilalim nito ay may malinaw na bukal ng tubig na hindi natutuyo. Noon pa man, naniniwala na ang mga matatanda na ang Balete Tree ay tirahan ng mga engkanto, diwata, at mga nilalang sa kabilang mundo. Hindi ito basta-basta pinupuntahan, lalo na sa gabi. May mga albularyo na dito kumukuha ng tubig para sa kanilang mga orasyon. Sinasabi nila na ang tubig ay may kapangyarihan, pero may kapalit. At ang sabi nila, hindi lahat ng humihingi ay pinapayagan. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagbakasyon sa Siquijor. Dahil sa curiosity, napagdesisyonan nilang puntahan ang sikat na Balete Tree. Noong una, masaya pa sila, nagpipicture, nagkukulitan. Pero habang tumatagal, napansin nila na parang biglang tumahimik ang paligid, walang hangin, walang ibon, at doon nagsimula ang kakaiba. Isa sa kanila ang biglang napatingin sa taas ng puno, at nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may nakatingin, pero wala silang makita ng malinaw. Habang papalalim ang gabi, nagdesisyon silang umalis. Pero bago sila makalayo, may narinig silang mahinang bulong. Hindi nila maintindihan ang sinasabi, pero malinaw na may nagsasalita. Isa sa kanila ang biglang kinilabutan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. At nang siya'y lumingon, may nakita siyang anino na mabilis na nawala sa pagitan ng mga ugat ng puno. Doon na sila nagpanik, tumakbo sila palayo. Pero pakiramdam nila ay may sumusunod. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mga yabag, hindi lang isa, kundi marami. Parang may mga paa na sabay-sabay humahabol sa kanila. At habang lumalayo sila, may isang boses na sumigaw, "Bumalik ka." Pagbalik nila sa tinutuluyan nila, isa sa kanila ang tahimik lang. Nanginginig. Hindi na siya nagsasalita. Kinabukasan, nilagnat siya ng matindi at paulit-ulit niyang sinasabi, "May sumama. May sumama." Hindi nagtagal, kinailangan pa siyang ipagamot sa albularyo. Ayon sa albularyo, may nilalang na sumunod sa kanya mula sa Balete Tree. Ayon sa mga lokal, hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito. May mga nagsasabing may nakikita silang babaeng nakaputi na nakatayo sa tabi ng puno. May iba naman na nakakarinig ng iyak ng bata sa gabi. At may mga pagkakataon na may mga bisita na bigla na lang nawawala sa paningin at bumabalik na parang wala silang maalala. Babala sinasabi ng mga matatanda, huwag kang mag-iingay sa paligid ng balete, huwag kang kukuha ng kahit ano, at higit sa lahat, huwag kang lilingon kapag may tumawag sa'yo sa dilim. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang Balete Tree ng Siquijor. Tahimik, malalim, at puno ng lihim. At kung sakaling mapunta ka doon, at may marinig kang bulong sa likod mo na tinatawag ang pangalan mo, kabsat, huwag kang lilingon. Dito na nagtatapos ang kwentong ito, pero marami pa tayong susunod na ibabahagi dito sa Sindak sa Dilim PH. Kung nagustuhan mo ang kwento,
huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share. At tandaan, hindi lahat ng nakikita ay tao.